Hello guys, so kahapon meron akong tinanong kung sino ba yung mga gustong matuto ng photo booth na printing business. Hindi ko na makakalain na ganun karami yung magiging comment at magiging reaction doon sa may post ko na yun kasi grabe, umabot yata ng 300 yung reaction doon, sobrang dami na. Pero actually guys, hindi talaga yun yung unang beses ko na nagtanong na gusto matuto ng photo booth business. So actually guys, 1.5 years ago, so exactly October 11, 2023, nagtanong rin ako kung may mga gusto bang matuto ng photo booth. At gano'n rin, ang dami ring naging reaction nun. 542 yung naging reaction at syempre 220 yung naging comment. So sobrang dami talagang gustong matuto ng photo booth. Pero bakit nga ba hindi natuloy yung tutorial ko na yon? Kasi guys, ang ginagamit ko talaga doon na camera dati is ZV-1. So merong ginagamit guys na app yung ating photo booth. So yung app na yun guys, ang tinatanggap niya lang is Nikon or Canon na camera. Kaya hindi ko siya guys nagawa kasi nga wala akong Nikon or Canon na camera. And again guys, dito sa may vlog na to, tinuturuan ko kayo guys kung paano ba kumita dito. So marami kasi nagre-request ng iba't ibang klase ng printer na i-review ko. So ang printing shop guys, hindi kami nagre-review ng printer. Hindi ako guys bibili ng printer para i-review yun. So gano'n rin guys sa may tinuturo ko na photo booth, kaya siya natagalan. Kasi hindi ako bibili ng camera para lang guys ituro yung photo booth. So meron tayong tropa na nagpahiram sa atin ng camera. So ito guys yung Canon na EOS 3000D. Yan, so sa wakas, magagawa na natin guys yung tutorial about sa may photo booth na printing business. So para makapagsimula tayo guys ng ating photo booth na printing business, syempre ang mga kailangan lang natin yan. Syempre unang-una guys, yung camera natin. So either na Canon or Nikon na camera ang kailangan nyo. So kung ganitong klase ng camera guys yung bibili nyo na EOS 3000D, may nakita ko sa may Shopee na nagbebenta nito. Ang presyo niya is 20 to 30,000 pesos. Ganyan yan, normal yan na malaki talaga ang puhunan guys kapag ka nagninegosyo ka. Pero sa una lang naman yan. Kasi yung mga consumables natin na susunod is maliliit lang naman yung puhunan nun. Pangalawa guys na kailangan mo, syempre kailangan mo ng printer. So again guys, katulad ng sinabi ko nung una, hindi ako bibili guys ng printer para lang i-demo yung photo booth na to. So maraming klase guys ng printer na pwede nyong gamitin kapag ka nagpo-photo booth business ka. Pero kung starter ka pa lang, pwede mo guys gamitin yung ginagamit namin, which is yung Epson na L121 na merong pigment ink. So bakit pigment ink guys yung ginagamit natin? Photo nga yan guys eh. Ibig sabihin ng photo, dapat pang matagalan yan. So kapag ka pigment ink guys yung ginamit natin, hindi kukupas guys yung print yan. Pero guys, ang isa sa mga recommended kapag kumita-kita na kayo sa photo booth nyo is bumili kayo guys ng mga 6 colors na printer. Kasi ang mga 6 colors na printer guys is mabibilis silang mag-print kesa dun sa may 4 colors na printer which is yung L121. Or pwede rin kayo guys gumamit ng Canon na Selfie na printer. Selfie, S-E-L-P-H-Y. Yun, pwede nyo yung gamitin guys. Yun yung printer na hindi siya gumagamit ng ink. Ang ginagamit doon guys is parang thermal siya. Ang maganda doon guys, mabilis siya mag-print. Ang problema naman doon guys, mahal yung kanyang mga consumable. Kasi ang isang consumable doon guys, so ang isang papel na ginagamit doon is pumapatak siya ng mga 15 pesos. Or kung gusto nyo guys makamura, pwede nyo guys sundin itong ituturo ko sa vlog na to. So kung paano ba guys magsimula ng photo booth printing business? So video, pasok. So guys, meron tayong app na ginagamit dito para sa may photo booth. Pag nag-open siya, ganito yung magiging itsura niya. So ang gagawin lang natin dito, i-click lang natin to new event. Kasi pag kinlik itong launch event, ibig sabihin yan, meron na kayong ginawa nung nakaraan. So ito yung ginawa ko nung nakaraan. I-click ko lang tong new event. Siyempre, papangalanan natin. Halimbawa, birthday ko. Yan na lang ilalagay ko. Tapos, customize settings natin. So, pag kinostomize settings dito guys, marami tayo ditong customization na gusto nyo. Yan, so hindi na natin to isa-isahin. Meron naman tong video pa na separate. Paano ba gamitin tong app na ginagamit natin na to? Okay, so i-save lang natin siya. So, dito guys, pinili natin yung birthday. Tapos yung iba nyo pang ginawang event. Meron dito, birthday ko, birthday ni Mama Bear. Yan, so ito na lang, birthday. Tapos dito, makikita nyo dito na madidetect niya kung ano yung mga camera na ginagamit nyo. So, ang camera na gagamitin natin dito guys is Canon na EOS 3000D. Kinabit ko lang yung camera ko, then ito madidetect niya na kaagad, Canon EOS 3000D. So, i-select ko lang siya. Tapos, click lang natin to guys, template. Tapos, new template natin. Yan. Tapos, pangalanan lang natin siya. Lagay natin new template. Apply a preset layout. So, pwede kayo mamili dito. Ito, 4 poses, single strip, 4 poses, double strip. So, ito na lang guys yung piliin ko, 4 poses, single strip. Tapos, okay ko lang siya. Pagka ganito na guys, pwede nyo na itong palit-palitan.
1. So ito, alisin ko lang to. So dahil nga yung event natin is birthday ko, so alisin ko tong wedding na to. Click ko lang tong image. Ilalagay ko lang tong picture ko. Yan. So ilalagay ko siya dito para kasali ako sa template. Text natin. So ilagay ko lang dito, Marlon 40th birthday. So pwede natin siyang palitan ng font. Gawin ko na lang is Bauhaus. Tapos lagyan ko siya ng drop shadow. Then ang color niya is red. Tapos lagyan ko rin siya ng date, March 1, 2025. Ilagay ko lang siya dito sa may baba. Tapos example, ang gusto kong team ko ay Voltes 5 team. Gawin ko lang is image, then add ko lang yung Voltes 5 na image. Yan. So ilagay ko lang siya dito. Tapos dito guys sa may layers, so ito nasa unahan si Voltes 5. Tapos syempre ilalagay ko to sa may bandang likod. So idadrag ko siya papunta doon sa may ilalim. Tapos itong picture 1, pwede natin siyang liitan para makita si Voltes 5. Tapos itong picture 2, liitan rin natin. Itong picture 3. So kung gusto nyo itong maging parang square lang, pwede nyo itong i-click. Tapos tanggalin nyo guys yung keep aspect ratio dito na check para pwede nyo siyang gawing ganyan. Ito kung gusto nyo naman na pag dinrag nyo siya is talagang rectangle siya, lalagay nyo siya guys ng check. So marami pa guys option dito, itong session data, yan nakalagay date and time, guest signature, session number, no? So pwede nyo rin siyang lagyan dyan. Tapos itong shape guys, yan pwede kayo maglagay dito kung gusto nyo pandagdagan yung mga pictures na gusto nyo ilagay. Then background color, syempre kung gusto nyo palitan yung background color. Tapos dito guys, ang ilalagay natin dito is paper size is 4x6. Tapos guys, resolution natin, pwede na yan 300 dpi. Tapos orientation guys, yan na lang, yung default na lang na horizontal. So kapag ayos na tayo dito guys, no, click lang natin tong open photo booth. Yan, so pagpasensya nyo na yung setup natin kasi syempre, ito lang yung background natin. Pero guys, pwede kang gumamit dito ng green screen. Tapos may option naman doon na pwede mong i-edit yung green screen. Syempre, kailangan nyo ng mga ganito, yung mga props. So ito, pwede nyo itong gawin through Sintra board rin. Diba? May mga tutorial ako about sa may Sintra board. So ilagay nyo lang happy birthday at kung ano-ano pa mga sign na gusto nyo ilagay dito. Tapos syempre, bumili na rin kayo ng mga props. Kamukha nito. So ito yung sombrero ni Ace at syempre yung sombrero ni Luffy, para mas mag-enjoy guys yung inyong mga client. So kapag ready na guys yung ating camera, syempre meron rin tayo ditong ring light. Kung meron kayong green screen guys, so balik na tayo guys doon sa may software natin para makapag-simula na tayo ng ating photo booth. So guys, meron kaming dalawang package na inaalok dito. Isa yung photo printing business package at syempre yung isa naman is yung ref magnet na business package. So guys, maraming klase ng printer na pwede kayong pang print ng photo booth. Pero dahil nga nagsisimula tayo, ang gagamitin lang natin ngayon is yung Epson na L121. So ang papel na ginagamit natin, syempre itong RC Satin. Tapos ang size nun guys is 4x6. So ang magagawa natin guys sa isang RC Satin is 2 piraso lang kasi nga mas maliit ito sa 4x6. Siyempre 6 plus 6 equals 12. So hindi natin guys magagamit yung buo nito. So ang gagawin natin dito guys, isahatiin natin to sa gitna. So pag nahati na natin siya guys sa gitna, ganito kalaking papel yung isusubo natin doon sa may printer. Okay, so hindi muna natin siya puputulin kasi nga guys, kapag ka L121 yung ginagamit natin, nagkakameron ng rainbow dito sa may ilalim. So mapiprintan lang dito ay mga 6 inches lang. So hanggang ganito lang siya guys mapiprintan. Tapos itong dulo na to guys is kakat ulit natin yan after natin mag-print. So guys, nalagay ko na yung papel dito. So yung mahabang lengthwise na papel ang gagamitin natin dito sa may Epson na L121 na printer. Kasi guys, maganda tong printer na to sa mga nagsisimula pa lang kasi mura lang naman siya. At syempre, pigment ink yung gagamitin natin. So ngayon guys, start na natin yung ating photo booth. So na-select na natin yung ating camera at syempre, i-click na natin tong print. Yan, so magka-countdown siya guys dun sa may app. Sumunod natin guys, syempre gagamit tayo ng props. 5, 4, 3, 2, 1! So guys, pag natapos na guys mag-picture yan, syempre automatic na guys mag-print yan dun sa may ating printer. So hintayin lang natin guys matapos yung printing para makita natin guys yung ating finished product. So guys, ito na-print na natin siya at syempre nakat ko na siya. Actually ganito yan kahaba pero pinutol ko yung sobra. So ito na guys yung ating finished product. Tapos guys, dalawa yung pinrint ko. So bakit dalawa? Kasi ito may nabibili na to sa may Shopee. So tawag dito is parang sa may photo booth na card. So ilalagay natin yan dito. So sigurado yan guys, kapag nagpapa-photo booth kayo sa mga event, nakakatanggap kayo ng ganito. Syempre sa may likod niya meron yung stand. Yan, so ganyan guys yung magiging itsura niya. Pangalawa guys, pwede tayo guys mag-alok ng magnetic sheet na. So ang bibili nyo guys ganito, yung with adhesive na.
para hindi na kayo mahirapan. Kasi nga guys, ang gagamitin natin is Archie satin. So ito wala tong pandikit. So A4 size siya guys. So ang gagawin natin guys, hahatiin na natin sa saktong sukat nito. Tapos syempre, didikit lang natin yung picture natin dito. Yan, so meron na tayong nagawa na ref magnet at syempre yung pwedeng itayo lang. So ito guys, sa murang costing na to kaysa dito. So kung saan makakabili nito, itong stand na to, wala kasi kami binibenta nito. Maglalagay na lang ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba to nabibili. And ito naman guys, itong ref magnet na to with adhesive, syempre sa amin guys, meron kaming binibentang ganito. So sa mga gusto mag-avail nito guys, hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shop. Yan, so sobrang dami ko ng mga photo booth no. Yan. So salamat sa mga nag-i-invite sa amin sa inyong mga event. So idagdag ko lang to guys, itong ref magnet ng birthday ko. So guys, makita ko lang sa inyo yung mga iba't ibang inattenda namin ng mga event na nagpo-photo booth kami. So ito sila. So ito naman yung ginawa natin. So halos wala naman silang pagkakaiba, di ba? So ipakita ko lang sa inyo guys yung mga iba-ibang mga printer na ginamit. Itong isang to, ang ginamit dito is yung Canon na selfie. So makikita nyo naman sa may likod na yung papel na ginamit niya is Canon rin. So maganda guys yung print niya. Kaso ang problema dito, mahal yung consumable nito. Yung consumable nga nito guys is parang 16 pesos ang isang pirasong ganito. Tapos ito naman yung iba pa na ginamitan rin ng pigment ink. So makikita nyo na matatagal na to. Ito ay 2021 pa. So 4 years na to, pero hanggang ngayon vibrant pa rin yung print niya. Ito naman is 2022. So ganyan pa rin yung print niya. Pero ito pakita ko sa inyo to. Ito 2019, so mas matagal siya. Pero makikita nyo guys na faded na siya. Kasi sigurado to ang ginamit dito is dye ink lang o yung original na ink na ginagamit sa mga printer like Epson or Canon. Yan. So makita nyo guys yung ang laki ng pagkakaiba nilang dalawa. Tapos again guys, no, mas maganda gumawa kayo ng maraming ganito kapag ka nagpo-photo booth kayo. So sigurado nakikita nyo naman yung mga props nila, yung kinukuha nilang ganyan, yung Mr. and Mrs. Sana all, may mga ganun na mga banat. So guys, ang pagtatayo ng photo booth is medyo mataas yung puhunan yan kasi nga guys yung camera ang medyo mahal dyan. Kasi guys yung camera talaga is nag-range yan from 20 to 30,000. So kung wala ka masyadong budget, pwede ka naman bumili ng second hand. Pangit naman kasi guys, kung mag-aalo ka ng photo booth, ang gagamitin mo yung cellphone. Baka walang magpagawa sa'yo. So may pricing naman natin guys. So may nagpunta dito no nakaraan. So tinanong ko siya guys kung magkano ba yung presyo ng kanyang photo booth kapag ka nirerentahan siya. So ang sabi niya guys, ang presyo ron nun is 2,500 pesos for 2 hours. Di siya per print. So per hour siya guys. So in 2 hours guys, 2,500 yung sisingilin nyo. Ang sabi niya kasi guys, sa 2 hours na yon, ang maximum raw na nakakapagpa-print doon, yung talagang sobrang dami na nagpa-print, is mga 50. So 50 times natin guys sa magagastos nyo. Kapag ka ganito guys yung gagawin nyo na pictures, yung ganito lang. So 50, ang isang ganito guys, siguro magagastos nyo dito mga 6 pesos. So 50 times 6, ang lalabas dun guys is 300 pesos. So in transportation guys, hindi pa kasama dun sa may 2,500 na sinisingil nyo dun sa may photo booth business nyo. Tapos guys, kapag ka ref magnet naman yung magpapagawa, so ang puhunan nito guys, kinumpute namin yan, mga 12 pesos ang bawat isa kasama ni ref magnet at syempre yung print. So times natin guys sa 50 na magpapagawa, so 600 guys yung magagastos nyo kapag 50 guys yung nagpagawa nito. So idagdag nyo lang dun yung mga gusto nyo idagdag, yung merienda, yung labor nyo, no? So kayo na lang bahala. So kung 600 pesos guys as ganito, siguro guys sa ganda magdagdag kayo ng at least 500 pesos kapag ref magnet yung ipapagawa nila. So magiging 3,000 pesos guys ang rent sa photo booth nyo every 2 hours. So yung pinakita ko dito guys na printer, which is yung Epson na L121 na may pigment ink. So available sa amin yan. So ito siya guys. So maganda yan guys pang starting ng photo booth business nyo, pero hindi ko guys recommended yan. Ang recommended talaga guys sa photo booth business o sa mga professional na mga photographer is mga 6 colors talaga. Kasi may mga nagpupunta dito guys, photographer raw sila, tapos bibili sila sa akin ng printer. So tinatanggihan ko sila guys. Kasi sabi ko sa kanila, professional kayo, mahal yung camera nyo, mas maganda mag-invest kayo sa mas mahal na printer. Or kung medyo high-end yung gusto nyo talaga na printing business, eh pwede kayo guys gumamit nung Canon na selfie. Yun nga lang, medyo mahal guys yung puhunan talaga nito, yung mga consumables niya. For starter guys, so sa ganda guys, magsimula kayo sa Epson na L121, tapos kapag nakaipon-ipon na kayo, pwede kayo guys bumili ng mga 6 colors na mga printer. So yung mga gusto rin gumawa ng props na kamukha nito, so meron kaming package na inaalok dyan, yung tinatawag namin na Sintra Board Business Package. So pag bumili kayo nun guys, 100 na Sintra Board na, 100 na piraso na ganito na yung magagawa nyo, tapos may libre yung 7. So sobrang dami na nun. Kasi pwede rin kayo guys mag-alok sa may photo booth nyo na ang kakabitan naman is Sintra Board. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you in my next video at bye-bye! The printing shop, ayos na sulit pa. The printing shop, ayos na sulit pa.